Nag-send sa akin ito si Oshat. Sabi ni Oshat sa akin, well, I'm going to send you something to share the agitation. Nanonood ba siya ngayon? Si Oshat. Lagi nanonood yun, si Oshat. Ayan. Kaibigan ko. Kaibigan mo si Oshat? Pero lumaki ako sa... Kaibigan mo si Oshat? Hindi, pero natatalinuhan ako sa kanya. Parang magandang gawing kaibigan. Hi, Oshat. Oo. Ayan. Ano yan, natawag dito, TikTok barkada namin. Sa TikTok siya lagi nakatambay before. Ayan. But anyway, ito ang video message ni Father Sok Villegas, ni Father Sok. At ang kanyang title ay Singkit Ka Ba? Ayan. Title pala, discrimination na. Tama. Pari pa man dito. Father! What's going on, Father? Singkit ka? Singkit ako, di ba? Sabi ng mga kaibigan ko. Pero lumaki ako sa Pateros. Hindi kami lumaki sa farm. At ang pagiging singkit ko ay hindi dahil ipinanganak ko sa China. Pinanganak ako sa Pilipinas. Pero may dugong Chinese yung aking mga magulang. Ang singkit parang mahirap makakita. Pero dapat ang singkit bukas ang mga mata. Bukas ang puso para makiramdam. Bawal ang singkit na puso. Bawal din ang singkit na isip na parang makipot, parang hindi malawak ang pananaw. Buksan natin ang ating mata. Buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating isip. Huwag pa singkit-singkit. Buksan at makikita ninyo mayroong hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat yung mga isda sa West Philippine Sea, tinataboy. Yung ating mga sundalo, ayaw palapitin upang magdala ng pagkain. Asal ba yun ng kaibigan? Singkit ang mga gumagawa nun. Pero dapat nating labanan, hindi sa pamamagitan ng bala, hindi sa pamamagitan ng kanyon, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Rosaryo ang ating kasangkapan. Magdasal tayo ng rosaryo araw-araw. For the conversion of China, let us consecrate China to the Immaculate Heart of Mary. Let us consecrate this country to the Immaculate Heart of Mary. The victory and safety of the Philippines will come from the hands of the Immaculate Mother. Putang ina, no? Girl, it's racist. Old claims. Girl, it is racist. Racist to the core. He made it sound as if being singkit is a disability. Just me. So, pwede na ba ako kumuha ng PWD card? Girl, I can't. Tingnan mo yung itsura ni Father Sok, oh. Parang, alam mo yung itsura ng mga taong, nakaisa ako sa'yo, ha? Di ba parang ganyan yung itsura niya dyan, no? Nakaisa ako sa'yo, di ba? Na parang, alam mo yung, what he looks like there doesn't look like someone overflowing with compassion and love. He looks like nakaisa ako, no? Di ba? Na parang, dude, we are living in 2024. 2024. Actually, mukha siyang masamang tao. Ever since, mula pa nung nauna ko siya nakita, siya yung parang itong paring ko masama yung mga nasa isip nito. Padre Damaso, ganon. Just me, who would like to give their thought, their thought? Wala akong maisip, Joey, na nanginginig yung nung laman ko, parang ang dami mo nasabi sa private chat, Damien. Ano ba tawag doon? Racist. Racist mo yun na parang pag singkit ka, yung mga Chinese, hindi binubuksan yung puso, hindi binubuksan yung singkit, hindi binubuksan yung isip. So, dapat wag kang singkit. Well, not just ang kasi niya, di ba? Ang singkit lang ang gumagawa niyan. Yes. Yan ang point ko, no? May mga masasamang nangyayari sa paligid natin at mga singkit ang gumagawa niyan. Pero, Father Sok Villegas, ano ang masasabi mo sa Reuters report na yung mga mapuputi ang puwet
na matatangos ang ilong ng Pentagon ang siyang nag-fund para i-discredit yung Sinovac ng mga singkit na dinodonate sa atin at now, mga more than 55 million doses na nga ang naibigay sa atin na ikinamatay nga yung Amerikanong funded na disinformation campaign. Wala kang masasabi nun dahil matatangos yung ilong nila at puti sila at they are superior o talagang bayad lang yung simbahan nyo? hindi naman kasi naman EB, no? This is not related to Soc Villegas, no? At all. Mahilig kasi talaga mga LGBT sa AFAM. So, don't make it too obvious naman sa clarifying that hindi to related kay Soc Villegas na yung mga LGBT. Ito yung earlier namin pag-uusap, no? Ito yung earlier namin pag-uusap sa dalawang LGBT. Si Angie, na dalawang one gay guy and one trans daw. So they are so there. So ito pa kasi, Joey, I believe you can pull up the filing sa Stocks Exchange ng Felix. Hanapin mo yung top 100 stockholders. Felix Mining Corporation. Felix Corporation. I think it's even available on their website. Di ba CBCT? Top. Wag ka muna. Kailangan natin ng data. Wag ka masyado dyan makialam. Alam mo, sus, naiinis ako kasi Katoliko din ako eh. Tapos ididikit mo yung pangalan ni ipagdasal natin kay Mama Mary dahil si Mama Mary, magrosaryo tayo kay Mama Mary. Pagkatapos mo mag-discriminate, so alam mo yun, parang pinagsama mo sa isang message mo yung masama ang China. Ipagdasal natin siya. Alam mo, yung parang yung parang mga makalumang pari na kasi yung masamang tao yun, ipagdasal na lang natin siya kasi masamang tao siya para bumait siya. Di ba parang ginudge mo yung tao na masama at the same time pagdadasal ikakabit mo si Mama Mary, parang hindi nagtutugma. Kung ako yung i-encourage mo na maniwala sa'yo, tatawanan kita. Baka i-persona non grata daw ako ng LGBT. Bansa ba sila? Bansa ba sila? Are they a city? Para you know what? I don't care if I'm saying something. Even a barangay to declare you a persona non grata. You know, I don't care if people will hate me for what I say. Because there's only one thing that people know me for, and that is I will always speak my mind, and I'm not afraid of its consequences, because I am a winner, a warrior, and a what to see. Maliit, pero pumuputok. Ayan. Alam mo, sas nakakapikon yung mga LGBT na ganyan, ha? No, sa TikTok dati, ang daming maaway din sa akin dyan, eh, na parang kinakayakan ng LGBTQ. Parang, edi, inyo ng LGBTQ nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, tas kayong kasama ko, wag na lang. Edi inyo na. Edi inyo na. Parang dapat UPS lang din yan. Inyo na. Anyway. Kasi diba, ang sinisigaw nila maging inclusive. Pero sila mismo, yung parang sinabi kanina ni City na tingin niya si Vice ganda kaya nagsalita because pumunta si Inday sa parang ang gusto parang ang may mga ganung bading na parang amin lang yung LGBTQ, hindi ka pwedeng kasali. Parang seryoso. Yun yung pinaguhugutan ni Ziti no. Okay, Joey, nakita mo na. Yes. Okay, gusto ko i-ano mo yan, ha. Bibigyan ko kayo ng background. Ang available is yung for 2021. Okay, pare-pareho lang din naman yan, hindi naman magbabago yan ng hindi naman nagbabago. Kailangan mo i-taas pakitaas. Ang Felix po, sila po ang meron dyang oil interest sa Reed Bank, diyan sa contested area. So, puntahan mo yung top 100 stockholders. Ayan, top 100 stockholders. Okay. So, sino mga nandyan? Okay, Manuel Pangilinan, number 14. Sige pa, ano mo pa, itaas-taas po pa. May mga makikita ka dyan, girl. Number 14, si Manuel Pangilinan. Sige, itaas-taas mo pa. 14, Manny P.
pa, may makikita pa kayo dyan. Pag tinaas mo pa. Okay. Wait. Sige pa, itaas mo pa, girl. Sige pa, itaas mo pa. Itaas. Akala ko, idiin. Wait. Dahan-dahan lang, pero baka malagpasan natin, girl. Rodolfo Francisco. Sige lang, sige pa. Madami rin Chinese, ha? Malapit na. Number 54. Number 54. Magkano, Joey? Ilan ang ano niya? Ilan ang shares? 1,116,147 shares. Archbishop of Zamboanga yan eh. Okay. Roman Catholic of number of shares, ha? Hindi ko alam kung magkano ba ang par value ng shares ng ano. Mataas yan. Felix, magkano? Okay, number 54. Meron pa yan, girl. Hindi pa yan tapos. Number 54. Hindi pa tapos? Okay, wait. Yes. Go lang. Sige pa. Go. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Baka kasi malagpasan mo dyan. Baka may Dahan-dahan. Oo, dahan-dahan. Salvador. Lumagpas ka na ata, Joey. I think they own 3.2 million shares. Who? Teka. Yung Roman Catholic Church. And the 54... wait. Balik tayo sa simula, ha? Okay. Yung mga 3 million. So, that's 1 million shares. Ayan. Asia Link, Social, PCD, 2, Kiertman, Maxella Limited, PCD, Artino, The First National, Ze, Makati, Estate, Philippine Remnants, Pangilinan, CHS, Pau Frank, Estate, Edward. Okay. Estate. Parang may mga ano dyan eh. May mga The Aurora, Mercury. Anong company to? Felix ba yan? Felix Mines. Oo. Ha? Felix Mining? Felix Mining. Hindi. Felix Mining, PX. Felix Mining Corporation. Okay. Parang binenta na ata eh. Oo. Parang binenta nila kay Manny Pangilinan in 2011. 2021 pa to, ha? 2021 pa tong record na to. Roman Catholic Church, Archbishop of Manila, sells its Felix shares to Manny Pangilinan August 22, 2011. Okay. So, they have a share. Yung Roman Catholic of Manila, they have a share na binenta nila kay Manny P. Yes, in 2011. Ayun. And so, that is why... May 2023, girl. May 2023. Ano ba? May 2023 pa? Okay. Oo, bigay ko sa'yo. Ito na. Ito mas bongga, mas updated to. Kaya updated din ang chika ni Madam. Okay. Ayan. Ito, nasa ano mo na, Facebook mo na, girl. Ayan, PCA. Lalabas dito. 2023. Parang mas exciting ang 2023. Ito sige, galing sa PSE Edge. Ayan, sa Edge. Ayan, may 2024. May 2024. Ayan, 2023. Okay. Hindi i-download mo siya, girl. Kaya yung binigay ko nga sa'yo dapat. Downloaded na yun eh. Okay, eto na. Kukunin ko na yung binigay mo. Ay, eto na. Chismisang malupit. Okay? Okay. Ready na kayo, guys? Sige, go. Ayan, December 31, 2023. Ay, mas malaki na. 5.7 na yung number of shares, billion. Okay. Top 100. Wait naman. Ano ba yan? Wait lang, ha? Top 100. Yan. Liit. Ayan, PCD, Social Security, First National Bank, Estate. Si Manny P, 13 na siya. Okay, Kabatu, Suntay, Alpha, The Aurora, Mercury. Ayun pa rin. Roman Catholic Archbishop of Zamboanga.
Zamboanga pa rin siya. 52 na siya. 2 notches. Tumaas pa ang kanyang... Ilang shares na siya? Hindi nagbago. Ganun pa rin. 0.02% Ganun pa pa rin. rin. Oo. Okay. Ayan sila kasi may share sila dyan. I-type mo yan, Joey, yung Archbishop of Manila shares sold to Pangilinan 2011. Pero luma na yun So maybe that's the reason why Manny P went up in the stockholders level. Yes. They sold the Hindi, they sold it at the right time na tumaas yung nagkaroon sila ng killing kasi ganyan naman ang yung Felix Tanong yung mga nag-i-invest sa stocks exchange sa Philippines. As in nung 2016, maraming nag-aano sa akin na nagsa-stocks exchange. Sabi nila sa akin, yung Felix daw talaga, hinihintay talaga nila na pag may gulo, bababa syempre yung stocks. Tapos pag may gandang announcement, tumataas yung stock. So parang nakikita na nila yung pattern. So kasi that was the time na nagkakaroon ng bonggang gulo doon sa... Oo. Tapos biglang mag-a-announce. Mag-ano na kami. Nung panahon ni Pinoy, maraming ganoon kasi Albert Del Rosario is a former director of Felix. Actually, ano talaga siya involved. So siya yung tapos biglang magkakaroon ng announcement. Mag-aano na kami, magdidig na kami ng oil. Mag-exploration na kami, biglang tataas yung stocks. Tapos, magkakagulo, may gulo. Bababa yung stocks. Tapos, ano na? Oo. So, so parang, may, ano na to speculate, nagiging, ano na to, no? Price manipulation. Oo. So parang, insider trading. Nagiging parang insider trading na yung eksena. So ngayon, ano ba yung interest ni pero nakakaloka si Sok, no? Talagang singkit ang gumagawa niyan. Nakikita nyo kung how Sok, balik na tayo kay Sok. Nakita nyo how Sok encourages violence. Pero hindi po tayo gagamit ng dahas. Magdasal lang po tayo sa Immaculate Conception. Parang Kakadiri. Alam mo yung mga kabarkada mong may galit siya. Tapos gusto niya kampihan mo siya. Tapos ang gagawin niya, alam mo, pero wala kang issue dun sa tao. Tapos lalapitan ka ng kabarkada mo. Alam mo yan, ganito. Pero I don't want you to have a bad relationship with her. Oo. Pero sasabihin niya lahat ng ikagagalit mo sa kanya. Diba? Parang ganito yan, no? Alam mo, mamilay ka. Ito, Joey, ayoko naman kayong ayoko naman kayong mag-away ni Sas kasi syempre magkaibigan naman kayo, ganyan. Pero kasi itong si Sas, nakita ko yung cabinet niya. Tapos yung cabinet niya, alam mo, katulad ng mga sinusuot mong jacket. Di ba nang isang araw, hinahanap mo yung mga jacket mong nawawala? Ayoko namang mag-away kayo, ha? Pero sinasabi ko lang to kasi syempre, actually, si Sok Iliagas ay passive-aggressive. Passive-aggressive. Yes. Ganyan naman yung mga pare. Mga pare, ganyan yan sila Ganyan yan. Kasi nga celibate. Quote-unquote. Celibate. Aminin mo. Kasi syempre pag celibate ka, hindi ka rin nagmamasturbate. Naku, dahil. Of course. It's a sin. Oo. Sas, hinend ko yung link sa private chat, Joey. When the Roman Catholic Church sold 3.2 million shares of Felix to Pangilinan in 2011. Pero yun ang eksena ng buhay. And the Roman Catholic Church Archbishop of Manila owns about close to 1.7 billion worth of shares ata in BPI.
You think ano Kuyang EB, they have like side deals with this sale, like ano to, bumabakas kaya yung Catholic Church so that the Catholic Church will not show as a top ano. Well, they can do that. I mean, you know, the Vatican Bank has been accused so many times of working laundering for the mafia. Especially during the 1934. Kasi 'di ba ganyan naman yung mga ano kay mga issue na binabato kay Manny P na conduit siya. 'Di ba? Well, it's not just a conduit, he's a proxy to Salim of Indonesia. So yeah. So I will not be surprised if he has some arrangements with the church. Tsaka marami pang way na ano no. Well, yung sa ngayon, ang kita lang talaga na stockholder sa ano is yung Roman Catholic of Zamboanga. But diba? Pero yun na nga. Yung possibility na like for example, may history ng sale ng share yung yung Archbishop of Manila with Manny P. It's possible that they have a side deal. Well, yes, ang iba namang sale sa transactions ng mga ganyan, Joey, no, Ansas, no, if I may. Sometimes tawag nila dyan is a share swap agreement, no. You don't pay the shares of you sell the PX shares to Manny Pangilinan. He doesn't pay it in cash. He pays it with shares of stock in equivalent amount in one of his companies, and probably it's the holding company that owns shares in Felix, no. So in layman's term, transfer lang indirectly, no, from the Roman Catholic directly own yung PX shares doon na sa mother company. The mother company then owns the Felix shares directly. So there's a layer na, no, dyan. So things that would not necessarily reflect doon sa kanilang mga corporate records, but is binding, agreements that are binding between the two of them. Yes. So ayun na nga. So nakakaloka kasi. So makikita mo talaga the hypocrisy, no, of the leaders of the Roman Catholic Church, no, yung inaano nila, pinagagawa nila dyan. Yun nga, parang nakakadiri na nga halos, no, yung salita ni Monsignor Villegas, no, na parang singkit. Can you imagine yung parang, babe, this is racism. Very, very much so. Sabihin, pare ka, the largest Roman Catholic country in Asia, you're one of the most influential leaders of the Roman Catholic Church here. At tapos sasabihin mo, may masamang nangyayari sa ating kapaligiran at mga singkit ang gumagawa dyan. That statement alone speaks volumes of the racism and the xenophobia that you will create. I can only imagine anong pinagsasabi niya sa mga homily niya. Diba? Ito daw ang sinasabi niya sa mga nagsisimba sa kanya. Kuyang EB, ito raw yung sinasabi. Miss Joey, kilala ko yan, si ABP Sok. Nakatira yan sa Binmaley, Pangasinan. Anti-Duterte po talaga yan. Inutusan niya family niya na wag iboto si PRRD. Tapos inutusan niya yung churches mag-post ng tarps na bawal pumatay. Tapos pinklawan talaga yan. Dati siyang sumisigaw ng never again. Ayun. Yun ang ano niya, sinasabi doon. Di ba malala yung banat niyan kay Duterte during Duterte time? Well, traditionally naman talaga yung Roman Catholic Church is pro-oligarchs naman talaga yan sila eh. So, kung sinong in power, talagang nandun sila. The exception was Duterte. Kasi it was only Duterte na hindi nagpapahawak ng kung sinong oligarko. Because I consider the church as part of the oligarchy. Well, oligarch naman talaga ang Catholic Church. Actually, mga feudal forces yan. The Roman Catholic Church is a feudal institution. And of course, the oligarchs ng Pilipinas, mga feudal talaga to kasi ito yung mga landlord na nag-transition to what have you. And pero yun na nga, ngayon lang talaga ako nakakita na singkit ka ba?
May ano talaga siya, may problema talaga dito kay Soc Villegas eh. Kasi, remember yung, meron rin siyang video nun na yung promoting Lenny na very, very detached din, very insensitive. Natatanda mo yun, Mami Laika? Yung mga hirit niya before. Hinahanap ko nga eh. May mga talagang ano yan, malalang video yan na talagang sumikat sa TikTok kasi talagang nakakaloka yung mga pinagsasabi niya during campaign. Siya ba yan yung ano? Siya ba yun din yung nag-ano? Yung parang may, parang pinagmukha nilang Mama Mary si Lenny? Saan yun? Sa Bicol yun. Sa Bicol yun. Sa Bicol pala yan. Ayun. So kaya yun, no? Well, you know, yun nga, pinoprotektahan din nila yung mga interest ng Roman Catholic Church, no? At yun na nga, no? Para na nga maipapasok na nga nila, no? Officially yung dilaw at mga pink diyan sa unit team na yan. Kaya ako ilang beses ko na sinasabi ito, no? Everyone is ganging up on the Duterte. Tayo na lang ang natitira, yung mga ordinaryong tao. Lahat sila na yan, from the church to the traditional politicians, to the oligarchs, new money, old money. Kasi ayaw na nila yung Duterte brand eh. Kasi yun na nga eh, they've tasted it and they don't want to experience the same thing again. They want to keep the status quo now. Which is the status quo during Pinoy's time or even worse. Sabi ni Sean Wayne, evil daw ma'am yung if you don't take sides. Naalala ko na yung kapag ka hindi ka namili ng side. Evil ka. Tapos dapat doon tayo sa side parati ng mabuti. Which is yung side niya. Well, kung ganyan yung sinasabi ni Soc Villegas, might as well enumerate the atrocious sins of the Roman Catholic Church during the Inquisition, the Crusades, the genocide in Rwanda, the sexual assault of about 200 or 600,000 Catholic nuns that is being downplayed and nag-prosper, the sexual assault cases both in the US, here in the Philippines as well. So itong si Soc Villegas na nagmamalinis at tinatawag yung China na yung mga singkit nga na may masamang nangyayari, pakitingnan naman nyo yung simbahan nyo at yung pagmumukha nyo. Hindi na kayo nahiya with what the Catholic Church did to humanity, no? And in fact, yung pag-ostracize at pagiging anti-Jewish nila, yung pagiging nila yung sa mga Hudyo, kailan lang nila tinanggal yung doktrina nila na hindi yung mga yung si Poncio Pilato na nag-utos na ipapatay si Jesus Christ doon sa Ganun na 1960s lang yan eh. And they enabled yung di ba yung mga di ba kailan lang rin nila binago yung sila kaya yung mahilig mag-discriminate kasi kailan lang rin nila binago yung di ba before kapag ka nag-S yung tao hindi pwedeng misahan ng simbahan. And that was the practice for a very very long time. And also kailan lang nila ni-reverse yan? Kailan lang nila ni-reverse yan? Anong klaseng discrimination yan, di ba? Nabutan ko yan because there were two cases like that, no? Sa dito sa amin na talagang hindi nga pinapasok doon. O hindi minimisahan. Hindi talaga minimisahan ng hindi minimisahan, no? It's based on my personal experience. And also the doctrine na yung mga babies na namatay na wala pang binyag. Ang doktrina niyan sa church is nasa limbo sila, no? 'Di ba, yung doktrina ng church is impyerno, purgatorio, tsaka yung langit na nga, no? Pero pag hindi raw na-baptize, nasa limbo daw 'yan, no? Which is actually an undefined place somewhere, no? So kailan lang 'yan iniba ng Roman Catholic Church? So na didiretso na yaw sa heaven kasi mga inosente na daw kahit hindi na-baptized. So I mean, we were going to theistic and atheistic debates here, but what I'm trying to say is, for a man of the cloth
no, like Sok Villegas, who is respected in the church, no, for him to say that, you know, and not be mindful of what really is happening, no. Kino-call out na yung China. He's not even calling out when in fact he is anti-Marcos as well, the Catholic Church, no. Well, yung mga pari naman nung Spanish time sa Pilipinas, dinidiscriminating yung mga Chinese. Kaya nga, di ba tong yung natural na lang, no? Tapos It's ang just being Inondo, consistent. di ba? Kaya nga yung sa Noli Me Tangere, para ipahiya yung tatay ni Ibarra, ipinalibing sa libingan ng mga Inchik. Kasi para pag yung libingan ng Inchik, parang libingan ng aso. Second class citizen nga yun sila. So, true, no, Mami Laika. Natural progression nga talaga. Sox Villegas is just being consistent sa mga sa mga Catholic priest practices. Ayan. Hindi, alam mo, meron din kasing sa Vatican kasi there is some sort of a divide about China. Maybe Sok is on the side of the other. The more conservative side, yes. Well, the more feudal side. So, ang ano niyan is, meron kasing iba na, you know, they are praising China because of the poverty alleviation. Yung iba naman, sabi, hindi, pumunta kayo ng rural areas ng China para makita peripheries ng China para makita niyo talaga ang totoong China. Every country has a periphery that is poor. Diba? Why are you going to the poorest area ng isang bansa in order to get ito yung real picture ng bansa? Why parang why don't you go to the ghettos of Chicago and New York? Why don't you go to San Francisco? Or San Francisco, the homeless, or down south. Or why don't you go to the south of Italy, Father? There you go. Or the fringes of Paris. Diba? Why are you going farther from home? Tapos nga, diba, may issue rin kasi ang Vatican. Hindi kasi mapabend. China is one of the very few countries that the Vatican wanted to penetrate. But couldn't. Historically talaga, it has been resistant to the Roman conversion, the Christian conversion. Yes. So Spain wanted to follow Spain. Di ba pinabasa ko nga sa di ba, Joey? Spain wanted to colonize China with the collaboration of native Filipinos. Native. So gusto niyang i-Christianize. Excuse me, Sas, di ba yung part yun sa message niya? Let us pray for the conversion of China. Wala, meron ba? Meron ba? Sabi niya. Saan? Patingin. Consecrate. Let's consecrate China. Let's consecrate China, sabi niya. Let's pray for the conversion of China. Ito, sa simula. Singkit ka? Tama. Di ba? Sabi ng mga kaibigan ko. Pero lumaki ako sa Pateros. Hindi kami lumaki sa farm. At ang pagiging singkit ko ay hindi dahil ipinanganak ko sa China. Pinanganak ako sa Pilipinas. Pero may dugong Chinese yung aking mga magulang. Ang singkit parang mahirap makakita. Pero dapat ang singkit bukas ang mga mata. Bukas ang puso para makiramdam. Bawal ang singkit na puso. Bawal din ang singkit na isip na parang hindi malawak ang pananaw. Buksan natin ang ating mata. Buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating... Tang-ina, no? Ginawang kapansanan yung pagiging singkit ng putang ina. Singkit, di ba? Very racist. Racist. It gets even worse whenever I listen to it. Di ba? Singkit ka ba? Lumaki, pero ako singkit, pero hindi ako lumaki sa Dapat hindi tayo singkit, ha? Dapat hindi tayo singkit. Putang ina yan! Ano yan? Diyos me.
Alam mo, nagpapakalat siya ng hate at the same time, ginagamit yung pangalan ni Mama Mary. Parang kakadiri. Oo, yun yung nakakadiri. Yun yung sobrang nakakadiri. Ano, no? Well, Continue. bago lang, sige, tuloy ko muna tong video. Ating isip, huwag pasingkit-singkit. Buksan at makikita ninyo mayroong hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat yung mga isda sa West Philippine Sea, tinataboy. Yung ating mga sundalo, ayaw palapitin upang magdala ng pagkain. Asal ba yun ng kaibigan? Singkit ang mga gumagawa nun. Pero dapat nating labanan, hindi sa pamamagitan ng bala, hindi sa pamamagitan ng kanyon, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Rosaryo ang ating kasangkapan. Magdasal tayo ng rosaryo araw-araw for the conversion of China. For the conversion of China. For the conversion of China. Immaculate Heart of Mary. Hindi. Let us consecrate this country to the Immaculate Heart of Mary. Consecrate this country to the Immaculate Heart of China. Magdasal tayo ng So he wanted Filipinos to rosaryo ang ating kasangkapan. Magdasal tayo ng rosaryo araw-araw for the conversion. Highlight pa. For the conversion of China. Magdasal tayo ng rosaryo araw-araw for the conversion of China. Let us consecrate. So 400 years delayed si Soc Villegas dun sa memo. Uy, BBM, makinig ka, mag-rosaryo ka. Ano, mamilay ka? Sorry. Makinig ka, BBM, mag-rosaryo kayo dyan. Kayo mga for the conversion of Brownie. For the conversion of China and of China, let us consecrate China to the Immaculate Heart of Mary. Let us consecrate this country to the Immaculate Heart of Mary. The victory and safety of the Philippines will come from the hands of the Immaculate Mother. Yeah. Okay. This is. Oh my God! It gets worse and worse every time. When you listen to it, every time you hear it again, yes. Yeah, it gets even worse. The first time you hear it. Yes, those very subtle. Unang-una. Eto, gusto talaga ma-penetrate yan ng Vatican ang China because there's a lot of money. Kasi I think there's the number of Catholics in China is the same as the number of Catholics in the Philippines. Ah, really? About 80 million, I think. Sandali, check ko. Yeah, let's check. Okay. Sa laki ng population nila kasi. Many? Ay, hindi pala 6 million to 12 million pala, sorry. So 1% ng country's population niya is Catholics. So that's a lot of room to grow. 12 million, between 6 to 12. But imagine kung kunwari, let's say, dumami ang Catholic sa China tapos 2 times yung offering. Di ba? Hindi, pero kasi ang niyan kasi Vatican has an issue with China. Kasi syempre hindi sila makapalag sa China, no. Kasi as you know, the Vatican exercises some indirect political control in every country na mayroong Catholic church because they select the bishops. The Vatican, 'di ba? Ang nagse-select ng bishop ay Vatican, and of course the bishop exerts some sort of political influence in different countries, lalo na sa Pilipinas, no? Kitang-kita mo naman kung gaano sila ka-active. So sa China, ang naging agreement lang nila is China ang magse-select ng bishop, but ang Vatican pwede mag-veto. So parang okay, mag-deal na lang tayo na pwede kang mag-select ng bishop, pwede mo i-veto, pero kami ang may say kung sino yung mga
Mga upo. Pwede mo i-veto, pipili na lang kami ng Dumating na sila sa ganong point na yung establishing the na pati yung process of choosing. Meron silang agreement, and I think Vatican wants to establish a permanent diplomatic relations with. Wala pa ba, Chas? Wala pa silang formal diplomatic relations? Okay. So ganun ang eksena. Hindi talaga penetrate yan. Well, the Chinese are very pragmatic, and they have a different kind of philosophy and spirituality, and it doesn't. They do not believe in the afterlife. Okay, exactly. They do not believe that you have to build something for the afterlife. They only you have to build it here. You have to build it here, and if it's and sacrificing your current condition is only for the good of the next generation. That's why they're used to tightening their belt in order for the next generation to have a better life. So it's a very earth grounded mindset. And it's twice as ancient as Christianity, yung philosophies na yan, no? So it's ingrained already. So it's very difficult they're not going to uproot it. Well, they tried before, but the Chinese no. The Chinese no, sorry. So pero they had a good relationship before, especially with the Jesuits or something. Pero nakakaloka to si Sok, no? Na parang, babe, you want to convert China to do what has the Catholic Church did to alleviate poverty in the Philippines? True. Parang you were given an opportunity to do it in the Philippines for 300 years and what did you achieve? Diba? Just me. Well, anyway, I would just like to give my 2 cents dito sa video ni Sige, Jo. Ang role ng mga hindi I would like to consider myself as a spiritual person. I believe that there is being that is higher, more intelligent, more powerful than I am. That there is a being that is more intelligent than all of us. Something that we cannot contain. Something that is perfect and is stronger than it's omniscient, omnipresent, canambular, ganyan. While I cannot commit to practicing certain religion, I think religion would offer certain orders and give benefits to our country. I grew up in a very, very Catholic environment. Both my parents are devout Catholic. Okay? And kahit pa sabihin natin na ang daming kasamaan ng Catholic Church, I think Catholic Church were able to mold families, parents, children to be better citizens and better person. Ngayon, pagdating so sa akin hindi ko nilalahat ang lahat ng tao sa simbahan. Okay? Because mga tao sa simbahan, lahat ng religion, lahat naman tayo may bad side kahit may religion ka, wala kang religion, may bad side naman talaga yan So I would just like to direct this comment specifically to Sok Villegas. Okay? Na hindi ko gustong dalhin yung buong simbahan dito, although alam naman natin kung anong record ng Catholic Church But I would just like to focus on Sok Villegas and your duty. Okay? Bilang pare ng isang napakalaking flock dito sa Pilipinas, your duty is to guide people towards their through their spiritual journey on how they're going to incorporate yung Christian values sa kanilang everyday life. But my problem is you time and again showed a lot of unchristian behavior.
I'm pretty sure, hindi ko kabisado lahat ng verses dyan sa Bible, I'm pretty sure, hindi sinabi ni Jesus Christ na gawin mong kapangsanan ang physical features ng kapwa mo. 'Di ba? I'm pretty sure along the way, lagi kong naririnig to sa mga Kristiyano kong kaibigan na ang tao ay hinubog sa kembot ng Diyos, sa wangis ng Diyos, 'di ba? And you know, basic things that you are supposed to emulate and you are not doing it. You are not doing it. You are a disservice to your devotees. And ako, nagagalit ako because, you know, my parents had been very, very devoted to this kind of belief. And you, the leader of the church, is doing a huge disservice dito sa mga taong naniniwala sa aral na yan. Sana po mahiya ka sa pinaggagawa mo. Really? Huwag tayong pasingkit-singkit? Anong iniisip mo? Anong iniisip mo? Diba? You are an embarrassment to what the faith represent to a lot of Catholic in the Philippines. Nakakahiya po kayo at paulit-ulit mong ginagawa yan. Hindi ka nagsasawa. Nakakadiri po kayo. And doon sa mga taong susuport, are you going to support this kind of teaching? Sige nga, puputang inahin nyo ako niya sa mga turo ng Biblia ninyo. Pagkatapos, makikita mo, yung leader ng simbahan ninyo, huwag tayong pasingkit-singkit. Putang ina yan. At putang ina nyong papalakpak dun sa mga sinasabi ni Soc Villegas. Ayun lang. Okay. Ako masasabi ko lang kay Father Soc, tingin ko pwede din siyang mag-guest sa Showtime ni Vice Ganda. Sa mga sinasabi niya. Oh, actually, bagay na bagay sila magsama sa show. Pinanood na kaya to ng mga pinanood na kaya to Angie Midking and Soc Villegas, mukhang pare-parehas magkaka-wavelength eh. Tapos ang tanong diyan, pinanood na kaya to ng mga singkit doon sa Binondo at sa Ongpin na ang lalaki ng mga pinagbibigay na contribution sa Catholic Church, na mga benefactor ng iba't ibang proyekto ng Catholic Church. Even if he says na he's alluding to the Chinese singkits, it will still seem very abrasive, no, to the Filipino-Chinese community, yung mga remarks na yon, no, because when you pagka sinama mo na kasi sa religious discussion yung racial slurs na yan, talagang ma-offend talaga yung mga racist na Diba, parang huwag tayong pasingkit-singkit, parang kaputakan yan, Father. Tapos hindi naman niya sinabi na wag tayong pasingkit-singkit ha, yung mainland Chinese lang na singkit, hindi yung Vietnamese na singkit or yung Taiwanese na singkit or yung Japanese na singkit or kung ano-ano pa bang singkit diyan. Diba? Alam mo, this is how the Catholic Church destroys itself. Yes. Kaya nga bongga ako dun sa sino yung pastor na natutuwa ako sa kanya na yung grabe siyang mang-real talk. Sino to? Sino pastor yung grabing mang-real talk? Oo, yung pastor recently. Yung parang Becky. Yung parang Becky na Ed Lapis. Ed Lapis. Yeah. Alam mo, natutuwa ako sa kanya kasi meron siya isa na, yung mga mga mission, sabi niya ganyan, tapos magpa-fundraising, kailangan ko ng pera, mag-mission ako sa India, mag-mission ako sa ganito, magaganyan ako, hihingi kayo, magpa-fundraising. Sabi niya, alam mo, kung gusto ng Diyos na mag-mission ka sa India, siya na nagbigay ng pera sa'yo, hindi kailangan mag-mission. Kung gusto mag-mission, kausapin mo kapitbahay mo, kausapin mo yung kamag-anak mo, mag-mission, kaya naman ang kaya ng pera mo. Parang, grabe siyang mag-real talk.
Sabi ko, alam mo, para siyang na-imagine ko, para siya yung religious reformation sa Europe ng 15 or 17th century. 1700s. Na talagang kasi di ba gano'n ang Protestantism, di ba? Parang real to kasi Protestantism, no? Hindi, may personal na relasyon ka sa Diyos, tapos kailangan mong mag-work, kailangan mong magtipid, kailangan mong para ma-save ka, ganyan. So ngayon, parang ganito yung real talk sa kanya na eksena niya. Kaya naloloko ako dito si Ed. Anong religion ni Ed Lapis? Christian. So, ayun na nga, na parang, ito si Soc Villegas. Soc Villegas is not giving Filipinos a real talk, but encouraging them to be racist without them even recognizing that they are being turned into racists. Yes. As simple as that. And let's not forget that the Roman Catholic Church participated in Nazi Germany. Yep. Just me. The hands of the Roman Catholic Church is just as bloody as Hitler's hands in the Holocaust because of either indirect or direct participation, or being complicit. To the horrors of Nazi Germany. It's a fact. It's a historical fact. It can be checked. So, kailan lang sila nag-ask ng apology dyan. So, they are not guilty, no? And again, Joey, I would agree, no, na yung sinabi mo na he is not speaking for the entire church. Maybe he was saying it in his personal capacity. But then, just like Vice Ganda, we must also consider that he is one of the most respected leaders of the Catholic Church. So, hindi mo talaga madidetach yung pagiging leader niya, representative niya sa simbahan na yan. So, whether he made it a personal statement for him and not for the entire church, it was still a very uncalled for and irresponsible statement, no, coming from him. Kaya this is how the Catholic Church is going to decline, and you're going to see the rise of non-Roman Catholic Church denomination. I believe magkakaroon ng impact. I believe magkakaroon ng impact itong ginawa nila. They will start losing they will start losing attendees. Actually, you know where I'm coming from. Yung nanay ko sobrang devoted. Grabe yung grabe yung devotion ng nanay ko sa faith niya. And I let her. That's her eh. And then sobrang talagang pinapractice ng ERMAT ko at saka yung ERPAT ko kung paano maging mabuting Kristiyano. And you're going to see a leader like this? Huwag tayong pasingkit-singkit. Diba? Ina naman. Ano ba naman yan? Pero magdasal tayo sa Immaculate. Oo. Diba? Babe! Totoo lang, suporta sa sinabi ni Soc Villegas, pakyo din kayo. Talaga, di nyo kayang i-call out yung ganyan? Tapos nakakaloka pa, let's consecrate China. Babe, a lot of Catholics have anything to eat in the Philippines. Yung China pa yung i-consecrate mo, babe. Father saw. China eradicated absolute poverty and uplifted 800 million of its people in just one generation. And then you have this confidence to tell Pilipino, ipagdasal natin ang China. Anong narating natin? Para tayo pa yung, parang, huwag ka mag-alala, China, kami pang gagawa ng pabor sa'yo kasi pagdadasal ka namin. Father Soc nga yung simbahan nyo has been here in the Philippines for the last 500 plus years. Ano bang nagawa nyo?
Yung ano ninyo, yung, di ba meron silang parang, di ba ganun yung Catholic, yung meron silang yung parang vow for the poor, yung ang concentration ng kanilang mga kawang gawa ay para sa mahihirap. Vow of charity. That's vow of charity. So they have vow of charity. Di ba may mga ganun-ganun sila na concentration, depende sa kung ano yung pinangako, yung vow nung pare. And then the pare becomes the community leader sort of, di ba? Kapag ka na-assign yan sa mga parokya and whatnot. Anong nagawa ng Catholic Church para i-uplift ang mga Filipino sa kahirapan? Yung mga may vow of poverty dyan ng mga pare. Di ba nga, sige nga, magkwantahan nga tayo dito. Just me. And I am not even asking for that, Kuyang Ibi Yun yung sinasabi ko, hindi ko na nga kayo sinisingil Ang sinasabi ko, huwag lang kayong kupal. 'Di ba? Ngayon, hindi na nga kayo true doon sa ginagawa ninyo, doon sa mga mandato ninyo, doon sa inyong mga pinanghahawakang faith, hindi na nga kayo totoo doon. Ang kupal nyo pa. Pinapalala pa nga. Pinapalala nyo pa. 'Di ba? Just me, that ano lang, sakto lang. Huwag nyo sagarin yung kakupalan. Hindi mo na nga tinutulungan yung mga poor ng sagad Pagkatapos, wag tayong pasingkit-singkit. Tapos meron ka pang ganun. It's so wrong on so many levels. Yun na nga. Ayan. Nag-aano si Sas. Wala si Sas. Anyway, Mami Laika, you want to add something? Wala lang. Wala akong masabi kasi peras tayo yung nanay ko talagang mother butler, lagi nasa simbahan. So, as much as possible ayokong tirahin, pero itong Stock Villegas talaga kakadiri. For me, nakakadiri. Yung magsusoka ng hate, tapos at the same time, ipagdasal natin sila. Hindi siya nag-jive sa iisang message Hindi siya nagtutugma. So, kaipokritahan. Ayun. Totoo. Ayun. Sama na siya kay Vice Ganda sa It's Showtime. Magkaroon siya ng segment doon. Kuya Ibi, anything you want to say before we move on to our next topic? Wala na, no? I've said everything that I needed to say. Villegas is racist. Sorry? Period, no? Villegas is racist. Yeah, racist. It's very racist. Yun. Yun na. Ayun lang. Ayun. Okay. Well, anyway, eto na. Move on na tayo dun sa next topic natin. At